So ngayon mga idol, so ngayong araw mga idol, is titingnan natin o sisilipin natin mga idol yung behind the camera or behind the scope mga idol ng CY800 mga idol. So paano ko nga ba yung nasisilip mga idol and ano nga ba yung mga features niya, functions niya mga idol, and paano natin siya makalibrate or yung calibrate mga idol siguro sa next video na natin mga idol kasi next week pa natin siya ipapadala. So baka Sunday makagawa ko, gawan ko ng paano natin i-correct yung BC ng unit ng scope mga idol. So paano natin siya makorek para throughout the distance mga idol tulad ng na-video natin na hitting lagi tayo sa ating target. So para ma-share ko din sa inyo kung paano yung mga sana sa next video magawa natin yun mga idol. And kung may gusto kayong mga content natin mga idol, so ilagay nyo lang sa comment box mga idol. So ngayon mga idol, tulungan nyo ako ay supportahan nyo ako mga idol dito sa video mga idol para masilip natin dito mga idol. So mapapasana all na lang talaga awas na nasilip na natin. So ganito mga idol. So ito yung box niya. Ewan ko kung ito yung box. So outdoor camera siya. Hindi ko lang. Pero meron siya dito mga idol ng pouch or hard case. Yan. So yung hard case niya is typically meron siyang charging cord. Meron siyang battery. Meron siyang user manual mga idol. Ito. Okay, yan, CY800 LR, IRL. So, anyways, may mga ano range, etc. etc. So, ito yung topic natin ngayon. Itong unit mismo na to. So, dito muna tayo sa labas mga idol. So, explain ko lang mga idol. So, tingnan natin kung kaya ko magandang explanation dito makikita natin dito sa unit. So, dito mga idol, sa unahan mga idol, meron tayo dito ng objective lens or yung ito yung exit natin, ito yung sisilip. So meron siyang cup, yan yung lens niya, yan. So ito yung ating focus wheel, focus knob, yan. So hindi ko alam kung natatanggal tong lock pero meron siyang parang ano. So nandiyan na talaga yan, so hindi natin yung gagalawin. So meron din siya ditong laser, yan, laser dot or red dot mga idol. Pwede mo ito mai-zero sa scope or sa kanyang zero distance na gusto mo, like 50 yards. Pwede mo siya ma-zero doon mga idol. Itong red. So meron siya ditong maliliit na pasukan ng Allen wrench dyan, taas baba. So pwede mo siyang pihitin dyan. So nasubukan ko siyang pihitin. So gumalaw yung kala ko kung ano lang. So yun pala yun, para ma-zero natin siya mga idol. So ito naman sa taas, itong isa, ito po yung kanyang laser range finder. So dito natin dito yung part na may sumusukat para mabasa ng unit. Ito naman sa baba mga idol is yung IR light. Yung IR light natin tulad ng ibang IR light na pwede natin siyang iurong sa unahan para mas focus or mas malakas yung image niya doon or yung light niya sa area na gusto mo. Dito din yung ating compartment ng battery. So yung battery nito is 18650 battery. Dito naman mga idol is yung power button natin para ma-on natin yung kanyang unit. So dito sa kabila, meron tayo dito mga idol ng akala ko ito nilagyan ng battery. So ito pala is yan, HDMI, salpa ng HDMI. Then Type-C and yung ating SD card. So, dyan sila nakalagay mga idol. So, by the way, pwede mo siya ma-charge yung battery nito sa unit. Yung gagawin mo is kailangan dapat naka-on yung unit mo para ma-charge mo po yung inyong battery. Kasi pag naka-off siya, nasubukan ko naka-off, hindi po siya nag-charge yung battery. So, ito naman yung ating eye relief. So, dito natin ina-adjust yung ating eye focus kung halimbawa hindi malinaw sa inyong mata yung inyong nasisilip na yung mga features o yung image niya sa loob. So, dapat maayos ito, mga idol. So, yan. Dito meron siya ditong 4 na button. So, ito mga idol. Pag press mo ito ng isang press is magre-record ng video. Pag linang press mo naman ito is maglalabas yung menu. Dito naman mga idol, pag na long press mo ito, mga idol, is lalabas yung ating laser dot. Then pag nag-short press ka, lalabas yung ating rangefinder or maglalak siya. So unang press, lalabas yung rangefinder.
mag-activate yung ballistic calculator niya. Then, pag nasukat mo na yung target mo, pag press mo siya ulit, maglalak na yung inyong drop or yung dope. And pag pinindot mo siya ulit, mga idol, mawawala siya. Then, wala na siyang rangefinder, then pipindutin mo ulit just in case na gusto mo naman siya gamitin. So, dito naman sa kabila, mga idol, as far as I can remember, ano nga ito? Nakalimutan ko, mga idol. Ito naman sa unahan, mga idol, ito, pag-select siya sa unang pindot, ay ito, mga idol, IR light. So, pag pinipindot mo lang siya ng single touch, lumalabas yung kanyang IR light. So, nag-level 1, 2, 3, something gano'n. Eh, pag long press naman siya, mga idol, magpapalit siya. It's either night vision, green mode, or normal mode. Ganito. So, daytime mode. Parang gano'n. So, ito naman, pag linong press mo to, magkakaroon ka ng in-picture view. So, ibig sabihin, meron tayo dito screen, tapos meron pa tayo dito sa taas na screen na maliit na nakafocus dun sa ating center crosshair. So, ito po siya. So, mas malinaw siya, malinaw siya sa baba, sa area ng baba. Pero yung nasa top natin na view is masyado siyang naka-zoom dun sa ating target. So, mas madali mo siyang ma-pinpoint kung saan yung impact or saan ka naka-aim po. So, ayun. Ayan yung unit natin. So, nahawak. So, ito mga idol, ito naman yung kanyang screw, mga idol, na lalagyan ng mounting. So, ewan ko, meron mga springs dyan, mga idol. So, ayan. Ito po ang CY800 na unit, mga idol. Napakalinaw. So, ngayon, mga idol, titingnan natin sa loob. So, ano nga ba mga functions, ano nga ba makikita natin dito sa loob na ng unit, mga idol. Tara, pasukin natin at silipin natin ito. So, ayan mga idol. So, ginawa natin yung black, yung ating reticle dito. Mga idol. So, dito lang tayo sa floor. So, ayan, kung makikita nyo. Ayan. So, ayan. Punta tayo ng ating, ito muna tayo sa labas. Saglit lang. So, dito mga idol, makikita nyo sa top left corner, mga idol, meron tayo dyan recording. Sa top left naman, nandito yung ating IR and SD card and magnification kung ilang times. Then, dito sa baba, mga idol, meron tayo ditong battery and kung naka-IR on or off. So, ayusin ko lang mga idol at nahihirapan ako i-focus. Ayan. So, meron tayo ditong reticle adjustment, picture-in-picture, gyro display, gyro adjustment, LRF point adjustment, distance unit, power on zoom. Okay. So, ito tayo muna sa reticle adjustment. Ito po yung pipindutin nyo once na gusto nyo mag-zero ng inyong unit. So, ayan. Meron tayo ditong iba't ibang ito, class A, yan, A, B, C, B, A. So, baliktad yung napindot ko. So, iba't ibang pwede mong pag-save ng inyong zero, mga idol. So, dito naman sa may 2, ito yung kanyang reticle, mga idol. So, ayusin ko lang ha. Ayan. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Ito, pang-5, dot lang to. Ayan. Off. And yan. Yun. So, dito naman sa kabila, siglit lang. Okay, dito naman sa kabila is yung kanyang color. Hihirapan ako maghawak. Ayan, yung color ng kanyang reticle. Ayan, bali 4. Ito naman mga idol is yung pag-adjust na ng kanyang zero. So, kaya nito mga idol mag-pause. Pag nagalaw mo tong X, pag left and right yung adjustment mo mga idol, hindi gagalaw yung kanyang picture dyan. So, tingnan nyo to. Gagalawin ko yung screen para makita nyo gumagalaw yung sa kabila. Galawin ko yan. Yan o. So, hindi na po siya nagalaw. So, ito mga idol is left and right. Dito naman is up and down. Yan. Then, dito naman is yung save mga idol. So, hindi na natin yan i-save. Ayan. Saglit lang. Nasaan na ako? Hirap mga idol. Saglit lang. Ayan. Dito naman tayo sa picture-in-picture. Ito yung mga sinasabi kong meron siyang image sa taas. Makikita nyo mamaya.
Ayan. So, nakikita niyo mga idol, nagkaroon tayo ng isa pang reticle sa taas mga idol. Yan mga idol, naka-maximum zoom yan. Maliban dito sa na-crosshair natin na black, na hindi po siya naka-maximum zoom. So, magandang features ito mga idol na picture in picture. Para mas madali natin makita o ma-pinpoint kung saan yung aim point natin. So, okay. So, ito picture, gyro calibration, itong LRF adjustment. Ito namang LRF adjustment mga idol, is ito yung ina-adjust natin para mahanap natin yung ating, saglit lang, at nahilo na naman ako sa camera, yung ating rangefinder. So, napakalapit ng ating unit mga idol. So, nandito siya sa top left corner mga idol yung ating rangefinder. Ayan. Nakikita nyo. Ang hirap mahawakan mga idol. Mas maganda yung nakakabit. So, meron din siyang adjustment para ma-adjust natin siya. Ayan. So, para magalaw natin yung left and right niya mga idol. So, hindi ko nagagalawin yan at naka-center yan sa ating unit. Isa pang features nito mga idol. Alit lang. Okay. Ayusin ko lang. So, isa pang features nito mga idol. Dito pwede natin palitan yung meters or yards. Dito naman kung ilang magnification yung pag nag-on tayo. Meron tayo ditong power color, etc. etc. Yan. So, dito, meron tayong Wi-Fi, playback mode, rotate, data language, and pag-format ng ating SD card. Then, dito naman meron tayo, pwede natin balik sa dating settings. Then, eto mga idol na busy calculator. So, click natin yung OK. Tayo natin sa settings. Ayan. So, dito mga idol, makikita nyo yung bullet weight natin is 18 grain. BC natin is 0.030. Muzzle velocity natin is hindi ko siya napapalitan ng FPS. So, kinonvert natin siya through FPS to MS. So, meters per second. Scope height natin, 0 range, and temperature. Hindi ko na pa nakalaman yung temperature, altitude, and color. So, yung color mga idol, yung sa ballistic calculator yan na gagalaw. So, yan, yellow, green, red. Okay. Meron siyang 3 colors mga idol. So, napakasulit niya. Ganyan. Ano pa? Yung pwede natin tingnan. So, ito mga idol. Pakita ko sa inyo yung isang image niya. Ito mga idol, yung naka-IR light. So, try natin lagyan. Yan, yung image niya. Then, yung isang color niya pag night mode. Yan, yung color green. Then, isa pang press. Meron tayong nakikita. Okay, normal na ulit. So, lagay natin yung ating RF. So, ayan, kung napapansin nyo mga idol, meron tayong dalawang color, meron tayong dalawang X mark dyan. Then, yung box na X, ay box na mark. So, yung box na yan is kung nasaan po yung inyong rangefinder. Yung X mark naman is kung nasaan yung center point nyo. So, yan ang bababa mga idol once na ibang distance yung nasusukat yung mga idol. Bibigyan ko kayo dito ng example ng mga distance na kinukuha natin dun sa area nung hawak natin ito mga idol. So, ayun mga idol. Ito yung sinasabi kong lock. So, pag nilock natin yan, makikita nyo may lumabas na parang lock. So, yung tatlong X na yan mga idol, dyan lalabas sana yung distance na nakikita natin. Kaso, syempre, ang lapit lang nito, ayan, so hindi niya yan ma-range mga idol. So, example lang ito pinapakita natin. So, pag click ulit yung isa, yung button, yan, nasa na? Ayun. Yun, wala. So, yun, wala na. So, napaka-ganda. So, pwede din tayo kumuha ng photos, etc. Mag-connect ng Wi-Fi dito mga idol. Pwede yan gawin mga idol. So, napaka-ganda. Yan. So, yung mga idol. So, nasilip nyo na mga idol yung ito
unit. So, maganda sana kung nasa field tayo mga idol para medyo hindi magalaw yung ating kuha. So, meron akong kuha ng video doon sa field pero ay alam ko napakita ko na sa inyo mga idol. So, sa hindi pa po nakapanood ng ating pagputok, nung na-test natin to mga idol, na-test natin to, meron akong image quality, image comparison niya sa day and night. Then, meron akong day mode na pagputok natin, then night mode na pagputok natin doon. So, makikita nyo kung hanggang saan yung kaya niyang abutin once na night mode and saan yung kaya niyang abutin ng day mode mga idol. Tapos kung gaano kalinaw yung kanyang image. So, balikan niyo po yung dating video at nandun po yung lahat. So, mayroon din po akong linking sa may balahibo mga idol, lalagay ko sa description box para makita nyo din yun mga idol. Kung naabutan mo pa itong video na to, i-click mo yun at tingnan natin kung maganda nga ba talaga tumama yung unit na yun. So, ayun mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat. And thank you nga po pala kay Sir Ulysses Barbero and Sir Andy Manahan. So, yun, shoutout po sa inyo sir at malapit na po yung inyong unit. Yung kay Sir Ulysses, siguro 2 weeks pa bago mabuo yung kanyang receiver and yung set receiver niya. Then yung kay Sir Andy naman is baka next week na po mabubuo na yun. So, dapat sana Sabado, may naantay lang po na pyesa yung sa ano lang, yung sa bad stock na kalimutan kasi ma-order yun. So, ayun mga idol, thank you po sa inyo lahat. Sa mga sumasali po ng aking parapol, thank you po sa inyong lahat. So, maraming salamat po hanggang dito lang. Take care, God bless, peace out. So, saglit lang. Singit ko lang rin po pala sa mga lahat ng nagpo-purchase sa akin ng mga putuka, available po tayo sa Lazada and Shopee and TikTok. So, paki-PM na lang po ako pag hindi nyo mahanap kasi lagi po nila dinidelete yung ating store. So, kailangan ko laging mag-upload. So, yun. Sa TikTok, naban yung aking dating account pero may binuksan akong bago. So, hopefully mga idol, nasa link na yung mga bago nating links and paki-check na lang po yun. So, maraming salamat. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.